At ngayon ay ibibigay ko na kay Pastor June for the Word of God. God bless you, Pastor June. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid kay Kristo. Hallelujah. Madaydayo ti ako, gyaman tayo. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na naman na kanyang binigay upang ang inyo pong kapatid kay Kristo ay kanyang ibahagi ang salita ng Panginoon. Salamat Pastor Erwin and even to your beloved wife. Iti dahi nga kanito ti panakaramat yo, iti panangidayo ti ako paban kadagiti kan kanta, and iti panagtukar. Maday tayo ti ako. Praise God. Lahat po ng kapurihan ay para po lamang sa Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, akin na naman pong ibabahagi ang salita ng Panginoon. Sa Sunday School po kanina, wala pong katanungan. At ngayon po, I will be preaching the Word of God. At akin pong itutuloy ang mensahe sa gabing ito. At ang church po, dahil ko lang dito itatay sa Sunday School, dagiti nga nakaabot itatay, nawara-wara, dahil iglesia. Okay? So, kaya nasa uwan nga, gapu iti persecution, nga napasama kadagiti nga panahon. At makikita po natin po dito yung binahagi ko po kanina, na kinakailangan po na ang church ay maging godly despite of persecution, great persecution. Pangalawa, the church must be courageous for God's glory despite of great persecution. Now, number 3, the church must preach the word despite of great persecution. Now, pang-apat po sa time na ito, the church must pray despite of persecution, of great persecution. Or anuman pong hardships na atin pong maaaring mapadasan, hindi panagbiag tayo kakabsat, kinagayang we must pray. Padaydayaw ti Apo, the church must pray. At this very moment in Acts chapter 8 verses 14 to 15, sabi po rito, nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. They were baptized. Kakabsat kinagayam in water. And then dito ay itinagan ni Apo Jesus. They've been mabaling they've been namati. Barbarudo pa lang namati. Hanggang handa pa lang nabautismuhan. Espiritu Santo kakabsat kinagayam. Sila'y, sabi niya rito, at ipinatanong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay, ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. So dito po mga kaibigan at mga kapatid, in verse 15, pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. So dito po mga kaibigan at mga kapatid, Peter and John prayed that they will receive, matanggap nila ang Espiritu Santo. So buhay ng mga mananampalataya nga nagpamati, igi pa nagministro ni Felipe kakabsat kinggagayan. So makita tayo dito, kakabsat kinggagayan, nga despite iti persecution nga napadasan ni Felipe, mabaling nga dagiti dumapay nga tattao kakabsat kinggagayan nga nawara-warada ni Felipe, kaskasabana ti sao ti Apo, ijay sa dinuang lugar kakabsat iti Samaria. Kakabsat kinggagayan sa lungsod ng Samaria, at ipinangaral doon ng Mesyas, at dadagiti nagpamati ti Apo, kat naman, iglesia iti may panggap kadagiti namati, kitinbaon da di jay, inbaon da kakabsat kinggagayam, ay sinugo nila sina Peter and John, mga kapatid kay Kristo. At sina Peter and John, they prayed
for them that they will receive the Spirit of God, the Espiritu Santo, madaydayaw ti Apo. The church must pray. Now, bawat isa po sa ating mga kaibigan at mga kapatid, we must pray despite of persecution that we are facing in life or anuman po yung mga kahirapan, mga hardship na ating po mabalin nga mapadasan tayo ti panagbiag tayo, we must pray. So ginamit po ng Panginoon sina Peter and John to pray for the believers dagiti namati ijay nga lugar kakabsat king gagayam. Kaya din kaharag din pati dagiti imada na awat dati Espiritu Santo madaydayaw ti Apo. Dahil Espiritu ti Diyos nga mangtad ti bilag kadakwala. Dahil Espiritu ti Diyos nga iso ti agararamit tinaraskas tao nga mangtad ti turag tap ni ti kastagbiag nga nadyusan tap ni ti kastagbiag nga naturag ang mga kasaba ti sasao ti Apo madaydayaw ti Apo kakabsat king gagayam. So, dahil ti mabasa tayo, kada iti versikulo, even in verse 15, nga inkararagda, tapnoy ti kasta, pinanalangin nila ng mga Samaritano upang sila ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Madaydayaw ti Apo. Iti verse 17, at ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah! So, bawat isa po sa atin, mga mananampalataya po, hindi lamang po sina Peter and John. Maaari din po, uray pa'y kada tayo mismo, kadagiti so amin, nga namati ministro ti Apo, lahat pong mananampalataya, ministro man yan, o members ng church, mga mananampalataya po, they must pray to God. Hallelujah. The Bible tells us, mga kaibigan, mga kapatid, with regards to prayer, at atuti mabasa tayo may panggap iti panagkarkararag. Sabi ni D.L. Moody, may isa ngay nararamat ti Apo, great man of God, kuna na to every great movement of God can be traced to a kneeling figure. Kuna na to every great movement of God can be traced to a kneeling figure. Kaya nasa uwan kakabsat king gagawin kuna na to'y tunggal dadakkel nga movement panagtignay ti Apo can be traced to a kneeling figure. Nga kahit nasa uwan, nga dagiti tattao, nagparintuma, nagkararag ti Apo, kakabsat king gagayem. Dita, nga makita tayo, dagiti great movement ni ramidan ti Apo, kakabsat king gagayem. Gusto mo itadamat kinapudno na daytoy kinunani D.L. Moody, kakabsat king gagayem, that when people will humble themselves to God and pray to the Lord, makita tayo dahil takkel nga ramidan ti Apo. Iyibiyag ti tunggal may sa kada tayo. Hallelujah. Dito'y itiday ito pasot tinasanto nga surat inkararag na Peter and John, they prayed for the believers that they will receive the Holy Spirit na awat na Espiritu Santo. Uray pa'y kadagito'y mo't nga panawan, kakabsat king gagayam when we pray, kadagiti na mati maawat na Espiritu Santo, sigurado na maawat na Espiritu Santo, tay kararag tay lakit nga ron, dati Apo, iso, kagtignay kat maawat na Espiritu Santo, malaydayo ti Apo. Hindi lamang po yun, mga kapatid, kay Kristo na maaari pang gawin ng Panginoon, dito po mismo kapag ibibase po natin dito, in this passage, mga kapatid, the Spirit of God came when they prayed, nagkararagda, kakabsat king gagayem, may Espiritu Santo. But whenever we pray, alam po natin na may ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. The Bible tells us, mga kaibigan, sinabi nga ng isang ministro ng Panginoon, when we communicate to God through prayer, and the Lord communicate to us through His Word. When we communicate to God through prayer, mga kaibigan at mga kapatid, makikomunikar tayo kinkwana, kasagkararag tayo, makita tayo didakkel, nga ramidan, ti Apo, iyi panagbiag tayo, malaydayaw ti Apo. Hallelujah! So, napanagnagan tayo dayta, iti panagbiag tayo, iti napalpalabas sa guntaw, ay uray pa'y kadagito yung panawan, ngayon ito nagkararag tayo, kakabsat king gagayem, dahil pagkararagan tayo ni Apo Diyos sa nagbilag, dahil nangaramit ka na tayo, dahil nangisabay ka na iti kasapsapulan tayo, dahil nangaramit tinindaklan, nga milagro, ibiyag tayo, panakaisalakan tayo, nga mabalin na pa'y ngaramidan, dahil tumapay, nga milagro, ipanagbiag tayo, madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Nagdaman dagitan anayon tayo. Ito ni kaharag tayo ti Apo. Nga agasan na tayo. Anggas
Asik na tayo ti Apo. At daman dagiti panawon nga kaslag kakapsut ti bagi tayo. Gapo ka dagiti banbanog ka dagiti trabaho tayo. Dawatan tayo ti panang pabaru ti Apo. Iyabiyag tayo di pigsa tayo. Pabaruan na. Papabaguin ng Panginoon. I-renew ng Panginoon Amen. yung ating pong mga kalakasan, mga kaibigan at mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Napakadakila po ng Panginoon. Kikilos siya, kikilos sa ating mga buhay. Hallelujah. Hindi lamang po sa ating mga buhay, maging sa ating mga mahal sa buhay. Kikilos din siya. Malay dahil ti Apo. Hanlay nga na tayo. Di mga bakapalas itinay time to nagkararag tayo. Because when we pray to God and pray for our loved ones, we believe, mga kapatid kay Kristo, na mararanasan din nila yung kadakilaan ng Panginoon sa kanilang buhay at kikilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Panaydayo ti Apo. Now, dati may sa pagsasao ako na ni Martin Luther, kakabsat kinagayam at day without prayer is a day without blessing. And life without prayer is a life without power. Ako na ni Edwin Harvey kayam dayay. A day without prayer is a day without blessing. A life without prayer is a life without power. Awang kanong ti blessing ti aldaw kanong awan ti panagkarkararang na aldaw awan ti bendisyon. Iti aldaw ti bayag kanong awan panagkarkararang biyag nga awan bilag na. Ganon tong karkararag tayo na bilag tayo. Taga po, tati Apo, isuna nga pagkararagan tayo, pakikomunikaran tayo. At bilag nga gapukin kwa na malay tayo ti Apo. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. May day tayo ti Apo wanan ti sabali. Kuna ni Martin Luther may sa di ba mo to be a Christian without prayer. Kuna na to is no more possible than to be alive without breathing. Kuna na to. So kakabsat kingagayam a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Ngawan ti biyag, haangkangan na nabiyag, nawan ti panaghangas kayo na sa wan, gano'ng kasanungan na patag ti panagagat, napatagmat, dahil panagkarkararag ti Apo, nga iso, dahil ta Diyos na pagkararagan, nga mangtagbiag ka na tayo, hala nga mangtagtibiyag, no di kat isupay ti mang pasalipukag ka na tayo, siya yung magbibigay ng life sa atin at yung mga buhay po natin na kahit na po siguro hindi po maganda ang nangyayari sa ating mga surroundings, mga kaibigan at mga kapatid, mamumuhay po tayo na alive, buhay na buhay. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. May mga times man siguro mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo na may mga times na siguro kung minsan dahil sa trabaho, pagod, ganoon, may mga times din na sa mga maaari sa mga gawain ganito, virtual, at nagiti times nga mabalin nga santay, nga maka-tune in, nga pungaro diti trabaho, kakabsat king gagayem, but when we continue to dayay pabarwan, dayay panagkarkararag tayo ti Apo, kakabsat king gagayem, I do believe, nga dan tulat na panawan kin tiyempo, nga no daman dagiti sangka nga naka-join, at dati Apo, ngagtignay, kaya't mabalinam tumutlan, kadagiti sumarsarno nga buntaway, kaya't mapapilag mangtad manan, tuwing marinyo manan, dagiti sam, ngagtuloy ngagserbiti Apo, malay dayo ti Apo. Kaya numan pa yadal panawin mat nga santay nga makajoy nga kastoy, igi personal nga panagbiag tayo, igi personal nga devotion tayo, igi devotion ti pamilya tayo, into nagkarkararan tayo, iti Apo kakabsat king gagayam, marik na tayo ti presensya na, kakabsat king gagayam, dagiti panawan nga mabalin nga kadagiti panagigimong, dagiti tattaw na minsan nalaing igi panagkarkararag, yung igi personal devotionan, igi panagkararag nga kadwa ti pamilya, mabalin nga kurangan,
kakabsat king gagayen. Yan kaya ti Apo nga nung nalaintay man kadagiti panagkakararag kadagiti kastoy nga virtual. Uray pa yung personal nga biyak tayo nga uray pa yawan tayo nga nakatune in kadagiti virtual man kas pangarigan kakabsat king gagayen. Iji personal nga biyak tayo mat kakabsat. Maaramit tayo latatag kararag nga kadwa tayo dagiti patpatag tayo ti panagbiag. Ngayon to nagkararag tayo marikrik na tayo di presensya kay Apo. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Glory to God in the highest. Kakabsat king gagayen. Hallelujah. There might be times nga panagbiag tayo kakabsat king gagayen. Yung nasayaat nga makajoin tayo kadagiti kakastoy nga virtual. Tapno mapabilag titunggal may sabat. What I am telling now. Nga uray pa'y makajoin tayo kadagiti kakastoy. Saan ko mga maliwayan dahil personal nga devotion tayo ti Apo. Ngayon toon sakpay nga maturog tayo ti Rabi. Napadasan tayo ti bannog panipod bigat. Aging galit ti malhang nga uray pa'y ti Rabi kakabsat king gagayen. Nga sakbay nga maturog tayo kumamabalinan tayo tatang kararag iti Apo. Dahil day tala pa nagkarkararag tayo kakabsat king gagayen. Ita nga ti Apo marikrik na tayo. Nga makita tayo di ipilag na nga tignay agupirar. Ikipiyag ti tunggal masaga na tayo. Malaylayaw ti Apo. Hallelujah, hallelujah. Nga santay, nagpatingka, nga mabalin nga may kararag tayo, kadagitan anayin tayo, kadagiti virtual nga kasagtuloy tayo lang tangag kararag, uray kadagiti personal nga devotion tayo, takno'y tikasta, dahil lang tamang kapigsan tayo, kat umimpag tayo, kadagitan anayin tayo, na tamang nagitan anayin tayo. Hallelujah. Malaydayaw ti Apo, kakabsat king gagayen. Glory to God in the highest. Nyakit din nga nagsya, kakabsat king gagayen. Dahil nga kunalat ti Biblia, kakabsat they that who wait upon the Lord shall renew their strength. Hallelujah, pabarwan ti Apo, dagiti pigsa tayo, padaman dagiti panahon, nagkapsot tayo. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Now, iti sumarunoy so na ito, the church, the heart, dagiti puso kuma, dagiti namati, ket umisulan iti sangwanan ti Apo, malaylayaw ti Apo. Basahan tayo dito, iti verses 18 na linggana ti 24, iti Aramid Kapitulo 8. Kuna na dito'y nakita ni Simon na ang Espiritu'y pinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. So ito pong si Simon, isa po sa mga, kung natin Simon the Sorcerer, nga gararamid kang paiditi sa lamangka, kakabsat king gagayen, nga may di at dadagiti nagpamati, may samot isuna nga nagpamati, kaya nasa uwan nga kabarungan ng mati mo dito'y. Now, verse 18 ko natin ito'y nakita ni Simon ng Espiritu yung pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan, kabarbarungan niya na mati, kakabsat king gagayen. Damo na mabalin na agatangan, dahil sagot nga dakadakwada. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan po ninyo ako ng kapangyarihan ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay at tumanggap din ng Espiritu Santo. Wika niya, sinagot siya ni Pedro, mapapahamak na kasama mo ang iyong salapi sapagkat ang akala mo'y mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi sa karapatan sa bagay na ito sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. 24, idalangin po ninyo ako sa Panginoon, sinabi ni Simon, para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. So dito'y mga kakabsat king gagayen, iglesia masapol, nga ti puso na, wino ti puso kinakailangan na yung puso po ng isang mananampalataya, right po sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Right po sa harapan ng Panginoon. Kung minsan siguro nangyayari sa buhay ng ibang mga mananampalataya o maaaring sa ating mga buhay na hindi po right yung ating puso. Dito po sa sitwasyon po na ito, si Simon, na bagong mananampalataya, hindi po naging right yung puso niya sa time na yon, na ang
akala niya pwede niyang mabili yung DJ sagot na dakadakwada. Tapno iti kasta inton ipatay namat kano ti ima na kadagiti tao, maawat namat ti Espiritu Santo. Daya ti panata, barbaro pa ilangarot na mati, daya pampanunot na mabalingag magatang. Kakabsat kinagayan. Ang dito, kakabsat, may palagit ka na tayo. Gano'n, taman nagiti panawon, chimpo, nga saan nga umiso. Daya puso tayo, iti sangwanan ni Apo Diyos. Masapol, nga, tunggal maysa, kat masursuro na, tagpakumbaba, kat padalos, iti Apo, malaylayaw ti Apo. Hallelujah! Hallelujah! So dito'y kakabsat kinagayan. Idin bagaday dyan ni Simon. Kada ni Simon kakabsat kinagayan. Dito'y nagsaumat, dito'y kakabsat. Sinagot siya ni Pedro. Mapapahamak ng kala mo'y mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. So dito'y umawag kat pamakawan. So, kinasarsarita dahil suna. In lang na wagdakin kwa na kakabsat kinagayan. In bagadakin kwa na dijay saan nga nasaya at nga ibagbagana. Upubrahin na. Ganito'y kakabsat kinagayan. Makita tayo nga iso na mismo. Itong Simon na ito. Idagalangin po ninyo ako sa Panginoon, sabi ni Simon, para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. At dayjay kas panang tubngar da kenkwana, panakisarita ni Peter kenkwana, panang tubngar da ijay naramid na kakabsat kinagayem, inbagada, dagiti rebel na ramidan, iji verse 22, pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway ipatawad sa iyo. Ang masama mong hangarin kung nalatoy kakabsat kinagayem. So, dito, inilid nila si Simon, upang sa ganoon manalangin o humingi ng kapatawaran sa Panginoon sa kanyang ginawa. Kaya inaramid na kakabsat kinagayem. Yung pagiging hindi niya right, yung puso niya hindi right sa harapan ng Panginoon. Kung sa English ko natin babasahin ito, makikita mo natin word by word yung heart niya hindi po right, sabi rito, sa harapan ng Panginoon. Ngayon, mai-remind po sa atin, sa bawat mananampalataya sa church, that the church, the heart of the church, the heart of a believer or Christian must be right before God. Hallelujah. Sabi po ni Coretta Scott King, when the heart is right, the mind and body will follow. Kung yung puso mo raw right, yung pag-iisip at body ay susunod na. The Bible tells us nung nagkasala si David, kakabsat kinagayem, kung na nag-create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. I-create mo kanya, i-create po ninyo, Panginoon, sa akin yung malinis na puso and renew a right spirit within me. The Bible tells us also in Proverbs 21 verse 2, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Ni Apo Diyos gantingan natin puso, kakabsat kinagayam. May mga times maaaring tama po tayo sa harapan ng Panginoon. Kagaya nung ginawa ni Simon. Nasa akala niya tama yung kanyang ginawa, pero hindi naman po pala tama. But the Lord weighs the heart. Gantingan ti Apo, dahil puso tayo. Gantinaramat na di po dito ay makita tayo ni Peter na kisao kini Simon. Makailayaw ti Apo. So dito'y kakabsat kinagayem, tunggal maysa kada tayo, dahil puso tayo laan kuma, kat pumiso, right, igisangwanan ti Apo. Now, pang huli, at ito na po, yung last na punto po natin sa time na ito, the church must listen to the Lord. Ang iglesia po ay kinakailangang makinig sa Diyos. Hallelujah. In verse 26, mababasa po natin, pagkatapos si Felipe naman na inutusan ng isang anghel ng Panginoon, pumunta kaagad sa timog Jerusalem. Ito'y lang, kaya naparoon si Felipe sa darating naman ng isang Ethiopiang Euniko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandase o Reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos.
siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Eunico ang aklat ni Propeta Isayas. Kaya tinanong niya ang Eunico na uunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano ko maunawaan ito'y kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay kung nato'y kakabsat tinigayam sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang ibinahagi ng kasulatang binabasa niya. So dito'y kakabsat, mabasa tayo di dyan. Nang mapantay ti verse 24, sabihin mo nga sa akin, wika ng Eunico kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ni Eunico, ako ba'y hindi na maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumampalataya ako. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng Eunico ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. So dito po mga kaibigan at mga kapatid, makikita po natin na si Felipe po ay nakinig sa anghel ng Diyos, nakinig rin po siya sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Nakinig po siya sa Panginoon at sa pakikinig ng yan, makikita po natin dito na yung Eunico po na save. Hallelujah! Hindi lamang po na save, nabutismuhan. Hallelujah! Yung Eunico po sumampalataya sa Panginoon nung isinare po ibinahagi ni Felipe ang patungkol sa pananampalataya kay Kristo. Dito po makikita po natin na sumampalataya. Dito pong Eunico kay Jesus Christ, yan pong mababasa po natin. Sumasampalataya ako, sabi niya in verse 37. Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Hallelujah. So dito po nakinig si Felipe sa anghel ng Diyos. Si Felipe nakinig sa Espiritu ng Diyos. The voice of God. Hallelujah. Kung minsan gagamitin ng Panginoon ang anghel, ngunit we need to be sure na anghel po nga talaga yung nakikiusap sa atin, anghel ng Diyos. Baka naman kung sa atin pong mga dreams, ang alam po natin ang Panginoon mismo nangungusap dahil nakita mo ang anghel niya ta. Kat ko lamang ti Apo magkitungtungtong kanya, baka sabali mo't ni anghel. Siguraduan tayo kakabsat yung gaya, we need to be sure that ang nangungusap po sa atin ng Panginoon, kakabsat yung gayam, dahil timot ti Apo sana nga mabalin, nga dahil ko natin kontraan, dahil sa ti Apo mismo nga basbasahan tayo. Hallelujah, kakabsat yung gayam. So ti Apo makikomunikar ka na tayo babang ti sasauna, yung mabaling nga damot nagiti panawan kinchimpo nga iti palagkarkararag tayo, yung mabaling nga uray tagtagainat tayo, mabaling nga makisao ti Apo kada tayo, nga siguraduan tayo nga saan kuma ang contradict iti sao ti Apo adan to kitagkon ko na nagsasao nga anghel iti tagtagainat di may sa tao ko na nang to gidi nga timok ni Apo Diyos. Ala, ada sakit na ni kastoy nga kabagya, kung kunanan mo dahi anghel nga kastoy, ganito ang aking gagawin. Pumartiak ti animal, pumartiak ti kastoy, ipagaraag kasya tapno umimpag, dayay kabagya. At siguraduan tayo kakabsat, haang timok dayayan ti Apo kakabsat ting gagayan. Ngamno ko na, pumali anghel, ang patuloy ka nagpamati, ang patuloy ka nagkararag ti Apo. Sao ti Apo dayay timok ti Apo, kadagit ibiyag tayo, kadagtuloy tayo nagkararag ti nagpamati ti Apo, walay dayaw ti Apo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi po ng isang quotation, sabi ni Payne, sabi niya, true listening is obedient. Listening to, true listening is obedient. Listen to God is to obey Him. So, mabalin nga, antay ko na maawatan dito nga, kunanatoy, yung Proverbs, kakabsat nga gayem, iti the Message Bible,
Ibagana dito'y kakabsat king gagayem nga voice. Listen to God's voice in everything you do. Everywhere you go, God is the one who will keep you on track. Okay. So dito'y kakabsat king gagayem, dungag tayo, iti magtiapo. The message ka sa bali ngamin, di ko na in Proverbs chapter 3 verse 6. Nya di mabasa tayo di jay. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path straight. Makinig po tayo sa Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. At dati may sa pagsasawgot isulay titimaudi, let the voice of God be the dominant voice in your life. Dahil palubusam kanunga na jay timog ti Apo, isuti dominant voice in your life. Wanak manen, handa nga dominant voice, iso kumati sa o ti Apo, dahil sa o ti Apo Diyos, kakabsat king gagayem. Keta talagang agbalin nga napatag, iji pa nagbiag tayo kakabsat king gagayem. No kasano agbalin nga napatag, dagiti boses, wino dagiti timag, wino dagiti balikas, dagiti patpatag tayo ti biag, nga mabalin nga iti rabi, nga kadagiti nga banbanog, nga sawa nga lalaki, itong punani bakit, kumusta, honey? Nabannog ka kay kararag ko nga ti Apo ti mangpapigsaken ka no kasano nga nagpatigkitin di sa o nga mangag kuma nagapukat trabaho na banbannog ka mangag mo di nalamuyot nga boses ket nagsayatan ta talaga nga di karirik namot ket mapabilag ay ket no kasano nga nagsayakit din kakabsat nga napatag dagiti taratimag agad dapay kumanga napatpatag dagit timag ti Apo ngayon basahan tayo mangtagbilag ka na tayo manaylayaw ti Apo hallelujah itiday tinga kanito kararag tayo kakabsat kinagayam. Let's pray at this very moment. The Lord wants us to have kayat na natunggan ay sa kanatayo kan kararag di church agkarkararag, dagiti namatay agkarkararag, kaya ti Apo, nga dagi puso tayo kat kumisunahan gisangwanan na, kaya ti Apo, nga dungag tayo, igitimag na, dagi saso ni Apo Diyos mangag tayo, nagdi kulakmanan kadagiti tagtagainan tayo, kitaan tayo, nasaan kumanga kontradik, igi sasauna, dakamsat kinigayang. We must listen to the voice of the Lord, we must listen to the word of God, manaylayaw ti Apo. Hallelujah, hallelujah. Ikinay nga kalito, tamad tayo man ti panagkararag kakabsat king gagayem. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa iyong pong dakilang pag-ibig na iyong pong ipinagkaloob sa amin, Panginoon, yung pagkakataon upang kami po'y mga kasama sa numan pa'y ako awan, nagigidagduma o Diyos nga
sika Domingo, Lord, sika Tepaturi, at tingmay, ti panagbiag na, bendisyon na misuna, ti kabang ti pamilyana, bendisyon na, dagiti tatauluan na, dagiti leaders ti iglesia, dagiti papastor, kaya tatauluan na, kita nga lugar, ti Canada, I pray that you will bless them, bless the works, their jobs, their ministries, their gitinyaman tayo ng ministries, Lord, I pray that there will be growth in quantity and in quality, Lord God, hallelujah. I pray for anointing and using them, oh God, and even each and one of us, oh God, sa ninuman nga lugar, kaya mi, ang yaman nga denomination, ngayon mi, Lord, I pray, Lord, I pray, your servant, that you would move in a mighty way, that you would use them, use us, Lord, for your own glory, and for your own sake, oh God. Thank you for answering our prayers, oh God. Thank you for your great love. Thank you for your greatness. And I pray, Lord, that we may have that right heart wherever we are, Lord. Hallelujah. Not only that, Lord God, that we might listen to you wherever we are. And may your name be lifted up in our lives, oh God. Tunggal may sakiday pingakanito, Diyos, mapigsang pasalong atong rin kaya po. Hallelujah. Mabaruan na ipigsang, Diyos, itunggal may sakada kami. Apo na ijay na mabalingat daw, upay si katit Diyos na mapagilan mapapigsa apo. Hallelujah, hallelujah. Nag-ijay na dahil problema di pamilya, I pray. Ngas ka nagtignay ka di Diyos. Kaya ito'y nakamag di pamilya na kangalit di saom. Ay palindalan na solusyon man, kaya iti problema ako. Kaya narapado kita ng instrumento, hindi pa nakasulbar, kaya itanyaman ng problema di pamilya ako. Hallelujah, uray pa yan di klesyo Diyos. Ako si katagaramit kinakaskas daw. Bendisyon ang tunggal may sa nalinggal di sao. Bendisyon ang dagiti makangal tayo Diyos. Kadagiti sasaom, nga na ikasapa. Hindi tayo tingarabi. Alawan, italit mi tibiyag mi kenta. Dagiti amin titawa, hindi ka po ken Kristo Jesus na po mi. Amen. Yan amen. Di ako Diyos, imang bendisyon kada tayo amin kakabsat tinagay. Bisublik iti MC, Sister Junalyn Digay. Thank you, Pastor John, for the word of God. Before I will give to Pastor Oscar for the closing prayer, kantahin natin yung To God be the glory, and then Pastor Oscar lead us in closing prayer. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His blood He has saved us by His power. He has saved us. To God be the glory for the things He has done. Pastor Oscar. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Father God, we praise you and we thank you, Father God. Nagyaman ka niya ang Diyos, ikinadakdal mo, Diyos. We thank you, Father God, for your presence that you Yes, will Lord feel. Jesus. Hallelujah. You are so great, God, in our lives. Yes. Thank you, Father God, for the message delivered by your servant. And Lord, it is a We Christian thank message you, for Lord us. God. And nagitinga sa saong ang dakkel unay ni marami na nagtitiyan kani kanata. I pray, Father God, na nalitupay, na natupay, ito nga dito pinaramin po ito ito ng oras. Ang mga po Diyos, kani, ito pagariya, matapay kami pagpalawa. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagito na sa nga, naniganit tayo ito ng oras ang Diyos. Nagiti, amin yung nagtingnan ko, ang kararag ko ang Diyos nga, saan lang ang paling kita yung oras ang Diyos na kita sa umat, Lord.
Oray pa, kayo sumasalunong panagbiyak ni awit-awit niya po Diyos na ipinasasaong. Tapos rin naman niya mapanan niya po. Mabalik mo maaramat na ito para ipinagbiyak ni parang kaniligam sa malipay na. Oh, hallelujah, we thank you for these words. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Itinay oras ako, ang kararag ni Pai, Hallelujah. at tuloy ka po nga, makikanda ka na kami, at tuloy ka po nga magpapigsabot na rin, pagpagdalmay sa ating Diyos ka na kami, at tumabalik niya, ikatagin na sa umuray, tiyak niya po, ang Diyos na kami nga, kung galmay sa, mabalik niya aramating ang Diyos, haloy nga awan na kita'y putan, madikit din siya ayak, apo, hallelujah, nga paaramat ng kinukay, nagdano mga wagas, apo, napo apo Diyos, para may pagdating panagdi, para kay sharing sa not only, kanagit ito pastor, apo, tumabalik ng mga aramat, Lord, amin na kita nanang mo, apo, suga po na nga kanagit ito nga magmanggan ni, apo Diyos, sa ilangan, patengga ka na kami, ngayon pabalik din ang pamingay kanagit sa sabani, pwede siya na kung dalmay sa apo, na nakiatindarin kahit nila amin, napno apo Diyos, hallelujah, mo pa ito na atungan ni siya, apo, napno, at maraming kami apo palinga, kaya kaya, hindi panakiatindarin kanagit ni kakastoy nga, wagas apo Diyos, nalagisilbi apo ka, yes, kalang apo Diyos, may tatanong na may tayo tingyan kung dalmay sa. Oh, hallelujah. Nakaralan ni hindi pamilya niya representan ng dalmay sa. Laman na hindi masaksakit, apo ang kararan ni panagsakit mo apo, may panakawaya-waya ng dalmay sa. Nadaman ni pinagdal nga na nag-riklik na naglasaya, nagtipisikalan niya piyak na. Ay may panaga. Sige, pinakasakit apo, mawaya-wayaan, ginagawa niya apo Jesus. And das apo siya. Das apo naging ipalit na apo sa magalami. Kamang nagsakrag po, ikibiyag niya apo Diyos. Mane, oh, hallelujah, so pinong at dayang gloria apo sa mga oras. Apo rin pa, naging sumasalong na aldawa apo Diyos. Ito is sumalong law-lawas apo. Padagyan, kararang inisigat ni Lumiang, tuloy ng ikanta ka na kami. Tapno, nagtrabaho kami man, sigat ipigsami apo. Nagtrabaho kami man, sigat po Diyos, bakit natatipikir niya apo. Kaya po Diyos, mabalik lang taga, tuloy apo ng mga raming kirigit sa tigay na nabiya. Ijay, manapungan iti pagayat apo. So Diyos, may daydayaw, kami nagtatok apo Diyos, kanayo. Yaman kami, itiniklir, ibaligid na yung oras. Sikalan apo, nanarunod nagbaligid, itibiyag kung dalmay sa apo. Yaman kami, agyaman kami. Kaya ito'y amin ang titaw dawat ni. Kaya tinaga ni Apo Jesus. Amen. Amen.